nagbubuti at alon, at tanging ikaw lamang ang makaliligtas. Huwag mo po sanang kunin ang kanilang buhay. Baka may iba pang paraan o ibang kapalit sa kanilang ginawang kalapastanganan. Kung sasama ka sa akin sa kaharian, ay papatawarin ko ang inyong banwa. Kung yan lamang ang tanging paraan upang maligtas ko ang aking mga magulang at aking mga kabanwa sa tiyak na kasawian, ay tatanggapin ko ang aking magiging kapalaran. Sasama po ako sa inyong kaharian, Diyos na magindang. Daru Anak, ang maalamat na kwento. Mula sa orihinal na kata ni Niño Kim P. Espiritu. Noong unang panahon, sa liblib na lugar ng Kabikolan ay may mag-asawang nagngangalang Karanan at Balogo. Ang mag-asawa ay mabuting kasapi ng kanilang banwa. Sila ay matulungin kaya't mahal sila ng lahat ng mga taong nakapalibot sa kanila. Matagal na silang nagsasama, subalit hindi pa rin sila mabiyayaan ng anak, na siya namang kinalulungkot ni Karanan. Hindi man sabihin ni Karanan, ngunit ramdam ni Balogo ang lungkot na kinukubli ng kanyang sinisinta. Isang araw, may nakapagkwento kay Balogo tungkol sa Diyos na sigugurang at mga kahilingang ibinibigay nito. Nagkaroon siya ng pag-asa na mabigyan niya ng anak ang kanyang mahal na asawa. Marahil ay ito na ang pagkakataon upang mapasaya ko ang aking irog. Gagawin ko ang lahat mapagbigyan lamang ni Gugurang ang aking hiling na mabiyayaan ng anak. Kasama ang kanyang matatalik na kaibigan na sina Udikon at Tinalmod ay hinanap nila ang lugar kung saan di umano'y nagpapakita si Gugurang. Naglakbay sila ng pagkalayo-layo. Inakyat nila ang matatarik na bundok at tinawid ang malalawak na lawa. Bitbit ang pag-asa na matupad ang kani-kanilang kahilingan. Sa pagtatanong-tanong ay natagpuan nila ang tiyak na lugar kung saan nagpapakita ang Diyos na sigugurang. Inialay nila ang nahuling malaking baboy ramo at sinimulan ni Tinalmod ang inkantasyon. Gulat na gulat ang tatlo nang magpakita sa kanila si Gugurang. Tinanong ni Gugurang ang kahilingan ng tatlo. Si Tinalmod ay nais maging bayugin, isang tagapamagitan sa mundo ng mga anito at mundo ng mga tao. Hangad niyang makapanggamot ng mga taong ginagambala ng mga likaw na haluluwa at engkanto. Si Udiko naman ay ibig magkaroon ng pambihirang lakas at tapang upang may pagtanggol ang kanilang banwa sa mga mangangayaw na gustong sakupin ito. Samantalang si Balogo ay gusto lamang mapasaya ang kanyang asawa na si Karanan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng anak. Natuwa ang Diyos na sigugurang sa mga kahilingan ng tatlo dahil hindi ito kahilingang sakim, subalit bawat kahilingan ay may kaakibat na pagsubok. Ipinaalam ni Gugurang ang mga pagsubok sa bawat kahilingan ng tatlo. Para kay Udikon, upang makamit niya ang kanyang hiling, dapat ay makakuha sila ng kapirasong kaliskis mula sa balat ng isinumpang halimaw na ahas na si Gorgonyo. Para naman sa pagsubok kay Tinalmod, upang makamit nito ang kahilingan ay kailangan nilang may sarang lagusan na dinaraanan ng mga taong lipod mula sa biringan patungo sa mundo ng mga tao. Sa pagtutulungan ng tatlo, ay napagtagumpayan nilang pagsubok ni Gugurang para kina Udikon at Tinalmod. Kapalit naman ang kahilingang mabiyayaan ng anak si Balogo at Karanan ay kinakailangan makakuha ng patak ng luha ng Tiburones. Ang Tiburones ay alaga ng Diyos ng katubigan na si Magindang. Ito ay isang natutulog na lamang dagat na animoy pating. Ang dambuhalang nilalang na ito ay higit 100 taon nang natutulog at tanging likod lamang nito ang nahausli sa ibabaw ng dagat. Naglayag ang tatlo sa dagat upang hanapin ang Tiburones. Nang natunto nilang higanting Tiburones,
ay agad sinimulang akyatin ni Balogo ang matarik na likod ng higanting lamang dagat. Naisip niya Balogo na tusukin ang likod ng tiburones gamit ang itak upang ito'y magising. Tinusok niya ito ng pagkalahas-lahas. Biglang umuga ang kinatatayuan ni Balogo. Sa isang iglap ay nagising ang higanting lamang dagat. Sinubukan niya ulit tusukin ang likod nito, subalit wala itong tugon. Sa pangatlong pagkakataon ay muli niya itong tinusok. Isang napakalaking buntot ng tiburones ang humataw kay Balogo. Upang makailag ay tumalon siya at hinataw ang itak. Hindi sinasadyang tinamaan ng itak ang buntot ng tiburones na ikinaputol ng buntot nito. Napasigaw sa sakit ang higanting lamang dagat. Tumulo ang luha nito na sinalo naman ni Balogo. Sumisit sa ilalim ng dagat ang tiburones. Tuwang-tuwa si Balogo dahil napagtagumpayan niya ang kanyang pagsubok. Ngunit biglang dumilim ang himpapawid. Humulog at tumidlat. Agad na umalo ng dagat. Mula sa ilalim ng dagat ay lumitaw ang Diyos ng katubigan na si Magindang. Ito ay galit na galit kay Balogo dahil sa pagputol ng buntot nito sa kanyang alagang tiburones. Isinumpa ni Magindang na sisingilin ito si Balogo sa kalapastangan ng ginawa nito sa kanyang alaga. Dali-daling sumagwan sina Balogo, Tinalmod at Udikon papaalis sa dagat. Muling nakasama sina Balogo at Karanan. Sinalaysay nito ang kanilang paglalakbay. Pinainom ni Balogo kay Karanan ang patak ng luha ng tiburones. Makalipas ang ilang araw, ay naramdaman ni Karanan na siya ay nagdadalang tao. Tuwang-tuwa ang mag-asawa dahil matutupad na ang kanilang kahilingan na magkaroon ng anak. Kasabay ng pagdadalang tao ni Karanan ay ang pagkawala naman ng mga lamang dagat. Ang mga mangingisda sa kanilang banwa ay walang mahuli ni isang isda sa dagat. Si Dalupaon, ang dato ng kanilang banwa, ay tumungo sa pusod ng dagat upang mag-alay sa Diyos ng katubigan na si Magindang at hilingin na bigyan sila ng biyayang galing sa dagat. Nagpakita si Magindang kay Dalupaon. Sinabi nitong isang kabanwa niya ang lumapastangan sa kanyang binahamamahal na alagang tiburones. Bumalik si Dato Dalupaon sa banwa na galit na galit. Ipinatawag niya ang lahat ng mga kabanwa upang ipabatid ang sinabi ng Diyos ng katubigan. Inusig ni Dato Dalupaon si Balogo dahil sa hindi magandang nagawa nito. Ngunit ipinagtanggol siya ng kanyang mga kaibigan, sina Udikon at Tinalmod, na kung uusigin ng dato si Balogo ay usigin din silang dalawa. Walang nagawa si Dato Dalupaon dahil malaking tulong sa kanilang banwa ang bayuging si Tinalmod at ang malakas at matapang na si Udikon. Sa paglipas ng mga araw ay maraming dumating na pagsubok sa banwa gaya ng pamiminsala ng Angongolood, isang higanting punong-puno ng balahibo ang katawan. Madalas na biktima nito ay mga mangingisda, pananamantala ng tambaloslos na isang maitim na nilalang. Inililigaw nito sa kagubatan ang mga taong dumaraan upang gawa ng masama. Ang paglitaw ng Hunawa, isang serpienteng naninirahan sa karagatan. Lahat ng mga ito ay napagtagumpayan ni Balogo, Udikon at Tinalmod upang mapatunayan na sila ay karapat-dapat na manatili sa banwa na pinamumunuan ni Dato Dalupaon, subalit hindi pa rin ito ay kinalugod ng dato. Lumipas ang ilang pagbilog ng buwan ay ipinanganak ni Karanan ang isang malusog na batang lalaki. Pinangalanan nila itong Daru. Si Daru ay kakaibang bata dahil ilang araw pa lamang itong ipinanganak ay mabilis na itong natutong magsalita at maglakad. Hindi lang sina Balogo at Karanan ang natutuwa sa batang si Daru, kundi lahat ng taga-banwa maliban kay Dato Dalupaon.
Isang araw, habang papauwi ang mga mangingisda mula sa laot, ay napansin ni Daru na ang mga ito ay malungkot dahil kakaunti pa rin ang kanilang nahuhuling isda. Hinalok ni Daru ang mga mangingisda upang isama siya sa laot. Nang nasa laot na sila, ay bigla itong tumalon sa dagat. Agad-agad ay nagsilapitan kay Daru ang mga isda. Umuwing masayang-masaya mga mangingisda dahil napakarami nilang nahuli. Nakarating kay Dato Dalupao ng balita. Pinatawag niya si Daru upang pasalamatan. Matagal na nakipagkwentuhan si Daru sa Dato, at sa hindi malamang dahilan ay napalambot ng batang si Daru ang matigas na puso ng Dato Dalupaon. Sa matagal na panahon ay ngayon lang nakita ng mga taga-Banwa na tumawa ang masungit na Dato. Lumipas ang mga panahon ay naibalik na sa Banwa ang karangyaan. Ang dagat ay muling nagbigay ng biyaya sa mga taga-Banwa. Ipinagpalagay ni Balogo na ang Diyos ng katubigan na si Magindang ay napatawad na siya. Lingid sa kaalaman nito ay mula pa noon ay pinasusubaybayan na ni Magindang sa mga Magindara ang kanyang anak na si Daru. Isang araw, isa sa kanilang kabanwa ay nakatuklas ng bagong pamamaraan ng pangingisda. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapasabog sa dagat. Si Sarimao ay ang mangingisdang nakatuklas ng pampasabog na mula sa pulbura. Inilalagay ito sa sisidlan, sinisingdihan ng apoy at iahagi sa dagat upang sa ilalim ng dagat sumabog. Sa ganitong paraan ay mas mabilis at mas maraming isda ang kanilang makukuha. Ginaya ito na mas marami pang mangingisda. Naging labis sa sapat ang mga nahuhuling isda sa karagatan. Tuwang-tuwa ang mga tao sa Banwa dahil maraming tumarayo sa kanila na nagmula pa sa malalayong Banwa upang ibarter ang kanilang produkto. Ngunit tinutulan ito ni Tinalmod. Ayon sa kanya ay nagagalit ang mga diwata ng dagat. Ito ay mali. Ang mayamang dagat ay nisisira dahil sa mga pasabog. Hindi natutuwa ang mga diwata ng dagat. Kung hindi ito ihihinto, ay gaganti sa atin ang kalikasan. Sinang-ayunan ni Dato Dalupaon ang pahayag ng bayuging si Tinalmod. Subalit hindi ito sinunod ng kanilang kabanwa. Ayon sa kanila, ito ay biyaya ng Diyos na si Magindang at dapat lubusin nila ang regalong pinagkaloob ng dagat. Ito ay biyaya sa atin ng Diyos ng katubigan. Dahil sa pagpapasabog namin sa karagatan ay sobra-sobra ang ating nahuhuli. Hindi tayo dapat mag-alala, datapwat dapat tayo ay matuwa dahil kailanman ay hindi na tayo muling kukulangin gaya sa nakaraan. Maging ang dato ay hindi napigilan ang kagustuhan ng mga mangingisda na ipagpatuloy ang pagpapasabog sa dagat. Isang hapon, Daru, halika samahan mo ako. Daru, tara dito sa karagatan. Isang boses na nagmumula sa dagat ang tumawag kay Daru. Teka, Daru! Magdadabi kahapon na! Bakit ka magpapalaot? Binalak na pigilan ng kaibigan ni Daru na si Kamangi ang kanyang gagawin, subalit hindi niya ito nagawa. Kinuha ni Daru ang sagwan, sumakay sa bangka at hinungo ang pinagmumula ng boses. Mula sa ilalim ng dagat ay nagpakita ang Diyos ng katubigan na si Magindang. Ako ang Diyos ng katubigan, ang hari ng dagat, kung saan kayo kumukuha ng kinabubuhay. Sapat ang ibinigay kong yamang dagat sa inyo, subalit pinili ninyong sirain ito sa pamamagitan ng pagpapasabog. Naghangad kayo ng labis, ilang karapastanganan ang ginawa ng inyong banwa dahil pinagwalambahan ako. Subalit ito ay may hangganan. Bilang kaparusahan, ang inyong banwa ay lalamunin ng alon at tanging ikaw lamang ang makaliligtas. Ako'y nagsusumamo sa iyo.
Diyos na magindang. Huwag mo po sanang kunin ang kanilang buhay. Baka may iba pang paraan o ibang kapalit sa kanilang ginawang kalapastanganan. Ikaw, Daru, ikaw. Ang kinatutuan at minamahal ng bawat isa sa inyong banwa ang magiging kapalit. Kung sasama ka sa akin sa kaharian, ay papatawarin ko ang inyong banwa. Kung gayon, kung yan lamang ang tanging paraan upang maligtas ko ang aking mga magulang at aking mga kabanwa sa tiyak na kasawian, ay tatanggapin ko ang aking magiging kapalaran. Sasama po ako sa inyong kaharian, Diyos na magindang. Magmula ng hapon na iyon, ay hindi na nakita ang batang si Daru. Mula sa malayo, ay nasaksihan ni Kamangi ang lahat at dali-daling ang ibinalita ito kina Haranan at Balogo. Sa sobrang pag-aalala ng mag-asawa, ay agad silang pumunta sa dagat. Lula ng bangka, ay hinanap nila si Daru. Sinisisi ni Balogo ang kanyang sarili dahil marahil ay ito ang ganti ni Magindang sa ginawa niya sa alaga nitong Tiburones. Kumalat ang balita ng pagkawala ng batang si Daru sa buong banwa. Lahat ay nalungkot dahil ang pinakamamahal nilang si Daru ay ang naging kapalit ng kanilang pagmamalabis sa biyaya ng dagat. Tulong-tulong silang naghanap sa dagat. Daru, sigaw ng buong banwa. Lumipas ang paglubog at paglitaw ng buwan at araw, ngunit hindi nahanap si Daru. Dumaan ang ilang pagbilog ng buwan, ay paunti-unting nababawasan ang naghahanap kay Daru. Matagal na panahon ang natapos, subalit hindi tumigil sa paghahanap ng kanilang nawawalang anak ang mag-asawang Balogo at Karanan. Araw-araw, bawat dapit hapon ay naririnig ang sigaw ng mag-asawa na hinahanap ang kanilang nag-iisang anak. Daru! Anak! Ang tunog ay umaalingaw sa buong banwa. Daru! Anak! Hanggang sa hindi na malaya ng mga tao na wala nang sumisigaw ng Daru anak. Mula noon ay hindi na muling nakita ang mag-asawa. May nakapagsabi na nilamo ng dagat ang mga ito. Pero may mga nagsasabi rin na isinama sila ni Daru patungo sa kaharian ng karagatan. Sa araw ng pagkawala ni Balogo at Karanan ay siya ring pagtubo ng isang maliit na pulo sa gitna ng dagat. Tinawag ng mga tao ang pulo na Daru anak. Nagsisimbolo sa walang hanggang pagmamahal ng magulang sa kanilang anak at pagsasakripisyo ng anak para sa kanyang mga minamahal.